Usually, napapanood lang natin siya sa YouTube at Facebook. Pero ngayon, it's fresh, from Pampanga. Makakasama po natin siya at mapapakinggan live in person. It is our pleasure to introduce our first distinguished speaker. He is a 37-year-old young priest from Barangay Santo Cristo, Tarlac City, and was ordained on March 12, 2013. He graduated salutatorian in high school and valedictorian magna cum laude in college at Mother of Good Counsel Minor Seminary with a degree of AB Philosophy. He pursued his master's degree in theology with a thesis of solving the problem of classical Christology at Mother of Good Counsel Seminary Graduate School in 2012, where he graduated magna cum laude. As for his pastoral assignments, he was the vice director in 2013 to 2016 at the Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga. In 2016 to 2019, he was the parish priest of the Lord's Epiphany Parish, San Fernando, Magalang, Pampanga. Since 2019, he has been the parish priest of Our Lady of the Holy Rosary Parish at Barangay Santo Rosario, Pao, Santo Tomas, Pampanga. Wow. And he has been a radio host since 2014 with his program, Kwentuhan Kantahang Katoliko at Bright FM 91.9. It is an archdiocesan radio station. He was also nominated as Best Male Social Influencer 2022 by the Catholic Social Media Awards. He is a dedicated and compassionate priest who has expanded his ministry to the digital world. And through his engaging YouTube channel, he shares relevant and inspiring homilies that resonate with people across the globe. And his ability to convey spiritual wisdom and connect with a diverse audience online have made him a beloved figure of many. Brothers and sisters, to talk about the divine mercy, healing of minds and hearts, please join us in welcoming Reverend Father Joel Jomarces P. Gatos, MATOP. A round of applause, please. Sila ayaw sa akin na. Magandang hapon po kung sa inyong lahat. God is good all the time. Lumana po yan. Ano po ang bago? Turuan ko kayo. Pag sinabi po God is good, ang sagot nyo, grabe. Pag sinabi ko naman po all the time, ang sagot nyo, syempre, ano ginawa ka na? Sige po, try natin. God is good? All the time? Tignan niyo po mga katabi niyo. Ano masasabi niyo? Grabe! Ay, hindi. Sabihin niyo po, God is good. Amen? How good is our God for today? Ang hindi niyo lang po alam, stress na stress po ang mga naghanda para sa ating Congress. Iniisip po nila nakakaunti ang mag-a-attend ang darating para sa ating Congress. Noong umpisa po, nagdadasal sila na kahit lang isang libo, 1,000 sabi nila, Lord, kahit 1,000 lang po participants. Pero alam niyo po, kung ilan tayo ngayon, we are 2,300. God is good. Di po ba? Grabe.
grasya ng Diyos. Tinatanong po ako kung ako daw po ay gagamit ng PowerPoint. Sabi ko po, hindi. Bakit? Dahil ang paniwala ko po, ang mga visual aids ay distraction. At paniwala ko po na ang pinakamagandang visual aid ay ang tagapagsalita mismo. Amen? Kanina ko pa po naririnig ang mga nakakakilala sa akin, nagpapapicture, nagpapaselfie. Sabi nila, Father, ang payat mo lang pala. Bakit po sa TV, napakataba niyo? Yung iba po sabi, Father, bakit po sa TV, ang tanda niyo? Pero sa personal, baby face pala kayo. Konti na lang po sabihin nila, Father, ang pangit niyo sa TV. Mas gusto ko na po nasabihan na pangit ako sa TV, wag lang sa personal. Pero maraming salamat po sa inyong panonood sa ating public. But may I remind you, it is not about me. It is always about the Lord. Amen? When you share the homilies, believe you are not sharing Father Jogan. You are sharing the Word of God. Amen? When you share the homilies, believe that you are sharing the inspiration of the Holy Spirit. Tayo nagpapasalamat sa Diyos natin. Meron tayong internet, meron tayong social media para ipalaganap natin ang pananampalataya natin sa Diyos. At kaya itong lahat, pag-uwi nyo, maging influencer din po kayo, lalo-lalo na sa pagpapalaganap ng debosyon sa Divine Mercy. Amen? Kaya po, minsan pa, palakpakan po natin ang Diyos. Tayo lahat ay nandito, ligtas ng karating at malusog. The topic that was given to me is very beautiful and very dear to my heart. The title is Divine Mercy, the Healing of the Mind and Heart. Alam ko po, lahat tayo ay nasaktan. Amen? Kausapin mo katabi mo, nasaktan ka ba? O tingnan nyo na, nagkwento na. Napakasimple lang ng tanong. Mag-uumpisa ka ng umiyak, mag-uumpisa ka ng magkwento, magreklamo. Lahat tayo ay nasaktan. And nobody is exempted from being hurt. Amen? Kamukha po ng kwento ng magkaibigan. Sila po ay nag-hiking, umakyat sa bundok. Pero habang sila ay naglalakad, kasawayang palad po, tinuklaw ng ahas yung isa sa mga kaibigan. Tinuklaw po kinagat sa puwet. Ito naman po isang kaibigan, nagpapanik, nag-aalala. Sabi ko nung natuklaw na kaibigan, tumawag ka ng doktor. Kinuha po ang cellphone, tinawagan ng doktor na kaibigan. Sabi, Dok, tinuklaw po ang aking kaibigan ng ahas. Nasa bundok kami, ang gagawin mo? Sumagot po, itong doktor, sabi niya, first aid, para hindi tumalag yung kamanda, para hindi mamatay ang kaibigan mo, sipsipin mo kung saan siya tinuklaw. Sinara po ng kaibigan ng cellphone at pagkatapos sinatanong mo na tuklaw, o anong sabi nito? Sumagot po, itong kaibigan, mamamatay ka na. Masakit ang mabuhay. Pero mas masakit pag walang tumutulog sa iyo sa hirap
ng buhay. Amen? Ouch! And the question that we need to ask ourselves, where am I hurt? Saan ako nasaktan? What hurt me? Ano ang nakasakit sa akin? And the third question is, why am I hurt? Bakit hanggang ngayon ako ay nasasaktan? Mga kapatid, habang pinag-uusapan natin ang sakit, kailangan po natin linawin, klaruhin, ipaliwanag. May pagkakaiba ang sakit sa pagdurusa. Sakit ay iba sa pagdurusa. Pain is different from suffering. Tandaan niyo po ito. That pain is mandatory, but suffering is optional. Kasama sa buhay natin ang sakit, pero hindi ka naman dapat magdusa. Kahit tayo mo ay may katawan, masasaktan at masasaktan ka. Amen? Pero dahil meron kang isip, meron kang puso, meron kang daldamin, hindi mo rin maiiwasan na ikaw ay magdusa. Pain is built in our bodies. It is given. But suffering is always a choice. Pag nagka-cancer ka, masakit yan. Pero ano ang magdurusa? Yung may sakit ka na, may cancer ka na, nagre-reklamo ka pa, nagseself-pity ka, tinatanong mo sa Diyos, Lord, bakit ako? That is suffering. Yan ang magdurusa. Wala kang magagawa. Pag wala kang pera, magugutom ka, sasakitan siya mo, yan ang sakit. That is pain. Pero ano ang pagdurusa? Yung may pera ka na, hindi ka pa masaya. Amen? Yung may pera ka na, naiingit ka pa sa iba. Mga kapatid, kung iniwang ka man ng asawa mo, o niloko ka man ng minamahal mo, hindi ka naman kailangan pagdusa. Kasalanan niya yun. Pero pag sinasabi mo, ano kaya ginawa kong mali? Ano kaya kasalanan ko sa kanya? Bakit kaya ako pinagtaksilan? Bakit ako iniwan? You are suffering. There is no pain in betrayal. Only suffering. Kung iniwan ka, bayaran mo siya. Amen? Kung ayaw ka niya, hindi ayaw mo din sa kanya. Amen? Huwag mong pagsisiksikan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Amen? O, isip na kayo. It is good to ask, am I experiencing pain or am I experiencing suffering? Ako ba ay nasasaktan o ako ba ay nagdurusa? Madali lang po inumin, pagalingin ang sakit. Meron na tayong mga hospital, magagaling ating mga doktor, meron tayong mga gamot. Pero hindi magagamot ng gamot ang lahat. Amen? Medicine cannot heal your suffering. Remember that. Wala kang gamot para sa galit.
Walang gamot para sa takot. Walang gamot para sa lungkot. Dahil yung mga nararamdaman mo, kahit na sabihin mo ginawa ng ibang tao sa iyo, hindi mo mararanasan yan kung hindi mo hahayaan na maramdaman ang mga bagay na yan. Jesus also experienced pain because he was human. Tao si Jesus, kaya siya'y nasaktan. Kamukha niyo natutong ang Diyos. Kaya nga nakikikain siya. Kamukha natin nakuhaw ang Diyos. Kaya nga kung maalala niyo ang kwento doon kay San Juan, humingi siya ng inumin dito sa babae, sa balon. Inantok ang ating Panginoon. Kaya naman po, siya ay natulog doon sa bangka. Huwag niyo po akong tutulugan. Tignan niyo po ang inyong mga kapatid. Buhay pa yan. Nahirapan si Jesus nung bago siya ipako sa krus. Di po ba, nagdasal siya? At ano po ang sabi ng Ebanghelyo, pinagpapawisan siya ng dugo. Mga kapatid, ang ating Panginoon kamukha natin nasaktan. And what does it mean to be human? It means to experience pain. Pag wala ka ng nararamdaman na sakit, matakot ka na. Dahil ang ibig sabihin, patay ka na. Amen? Kaya nga po, alam nyo yung mga ibang may cancer, agad namamatay. Bakit? Minsan hindi man nila nararamdaman na meron pala silang sakit. Pag may naramdaman kang sakit, pasalamat ka sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, pwede mo pang pagalingin, pwede pang maghiro, pwede ka pang lumakas. Amen? But Jesus was also divine. Ang ating Panginoon ay Diyos. Paano? Hindi niya hinayaan ang kanyang sakit ay maging pagdurusa. Bakit nakalakad sa ibabaw ng tubig si Jesus? Walang takot sa kanyang puso. Amen? Bakit si San Pedro lumubog? Dahil daw na nakita niya malakas ang hangin, bigla siyang kinabahan. Wala mong galit kay Jesus nung siya'y nakapako sa krus. Kaya naman, siya'y nakapagpatawad. That was the first word for the last 7 words on the cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi po na-depress si Jesus. Dahil palagi siyang nagdarasal, nananalangin sa kanyang Ama. At diba, nagpakita ang ating Panginoon na divine mercy, forgiving His disciples. Paano niya nagawa yun? Wala siyang sakit ng loob. Opo, mga kapatid, tayo po ay hindi naman Diyos. Amen? Pero baka makalimutan niyo, papunta tayo. That is the process of our life. We are slowly, God wants us to be like Him. And that is holiness. What is holiness? It is to embrace pain without suffering. What is holiness? It is not the absence of pain, but it is the presence of God. Ulitin niyo nga po yun, presence of God. Di po ba, pag nararamdaman mo, kasama mo ang Diyos, kahit na gaano kabigat, kahirap ng buhay, kakayanin mo. Amen? But
if you are in pain or in suffering, this is my challenge to you. Heal quickly. Uulitin ko po, ha? Heal quickly. Kayo nga po? Heal quickly. Bilisan mo sanang magpagaling. Bakit? Dahil pag ikaw ay nasasaktan, sigurado bang makakasakit sa iba. Amen? Meron mong kwento. 4 na misis, nagkwekwentuhan sila. Tinatanong nila, anong ginagawa niyo pag galit kayo sa inyong mga mister? Sabi po ng isang misis, ako, pag mag-init ang ulo ko sa aking mister, sinisigawan ko siya, minumura ko siya. Sabi po ng pangalawang misis, ako, pag nagigigil ako sa mister ko, sinusuntok ko siya, sinasampal ko siya. Ito pong pangatlong misis, sabi niya, ako, pag galit ako sa mister ko, pinapatulog ko sa sala. Hindi ko pinapapasok sa kwarto. Ito pong pang-apat, sabi niya, ako, pag galit ako sa mister ko, naglilinis ako ng banyo. Nagtataka po itong 3 misis. Paano ka nakakaganti sa mister mo sa paglilinis ng banyo? Ang ginagamit kong paglinis, toothbrush niya. Mga kapatid, remember this very beautiful quote, that if you don't heal from what hurt you, you will bleed on those who did not cut you. Pag hindi ka nagpagaling sa sakit, kung saan ka nasaktan, baka dumugo ka at saktan mo din ang mga hindi naman nakasakit sa iyo. Yes, many times, our hurt and pain sometimes come from other people. Pero tandaan din po natin, mag-ingat kayo. Many times in our lives, we hurt ourselves. Amen? Hindi lang naman ang ibang tao nakakasakit sa iyo. Madalas, bakit ka nasasaktan? Bakit ka nagdurusa? Kasalanan mo yan. Amen? Sabihan mo ang katabi mo, aminin. Aminin. Sino nakakasakit sa iyo o hindi ang sarili mo? And that is the question next. How do we hurt ourselves many times? We hurt ourselves by overthinking. Yeah. Dahil palagi mo na lang iniisip. Sabi po nila, ang isip ng tao, ang utak ng tao, ang pinaka-sophisticado, complex na makina na computer sa buong mundo. Pero nung ginagawa mo, paano mo ginagamit ang isip ko? We use it wrongly. We mismanage our money. Dahil hindi mo alam gamitin ang iyong utak, ang iyong isip, kaya naman nagdurusa ka. Hindi naman lahat po na naiisip nyo dapat pinaniniwalaan nyo. Amen? Tandaan niyo po yung understand this. You cannot feel what you did not think. Everything that you feel, it is because you have thought of it. Bakit ganyan ang iyong nararamdaman? Dahil yan ang palagi mong pinag-iisipan. Amen? Don't wait for your heart to be happy so that you can think of happy things. Crying
to do the opposite. Think positively, think joyfully, and you will experience joy, happiness, and peace in your life. Huwag niyo pong hahayaan na mag-isip ang iyong utak. Mahihilo kayo, sasakit ang ulo niyo, kawawa kayo. Amen? Bigyan ko po kayo ng isang kwento. Kapag minsan meron isang konduktor sa EDSA, sa Maynila, siya po naniningil, kumukuha ng bayan ng lahat ng mga sumasakay ng mga pasahero sa bus. Napakatagal na po nagtatrabaho ng konduktor. Pero nung minsan, meron pong isang malaking lalaki, mataba, malaki ang katawan, brusko, sumakay po sa bus. Sinisingil po ng konduktor, pero sinigawan siya. Sabi, "Totoy ba to? Hindi magbabayad." Natakot po yung konduktor. Umupo po. Hindi po siningil itong konduktor, pero alam niyo po yung konduktor? Galit na galit. Ayaw lang niyang komprontahin, ayaw niyang kausapin. Ito si Totoy ba to? Sabi niya, "Sino ba ang Totoy ba to dito? Ang tagal ko ng konduktor. Ngayon pa naman ako nakita ng tao na pinagpwersa niya sa sarili niya. Kala niya makapalipin siya." Pero tinitignan po niya si Totoy ba to? Laki po ng katawan. Baka kung kausapin niya, susuntokin siya. So natakot siya. Alam niyo po kung anong ginawa ng konduktor? Sabi niya, "Kumanda ka. Magpapalaki ako ng katawan." Sabi niya. So araw-araw, ito po konduktor nag-gym. Araw-araw, ito konduktor po kumain. Habang nag-gym po siya, no? Dinubukan ko yung mga weights. Sabi niya, "Patay ka sa akin. Patay ba ako? Walang naka. Pag nakita kita muli, pag lumang katawan ko, makikita ka sa akin." Mga susunod na araw, sumasakay po si Totoy Bato doon sa bus. Pagsisingilin ako siya ng konduktor, sasabi, "Totoy Bato, di magbabayad." Kaya naman po, sabi, "Kumanda ka." Alam niyo po susunod na ginawa nitong konduktor, nagpaturo po siya ng karate. Nag-aral po siya, no? Pati judo, sabi niya, "Kumanda ka sa akin, Totoy Bato. Pag nagkita tayo, patay ka sa akin, tutumba kita." For 3 months, nagpalaki ng katawan, nag-gym, nag-ensayo, araw-araw sa isip niya. Sabi niya, ganitong gagawin ko sa kanya. Kakaratingin ko, tsak-tsak yung leg niya, no? Tutumba ko siya, susutukin ko siya, makikita niya sa akin. Ang yabang nito, Totoy Bato nito, sabi niya. At dumating yung araw, sobrang laki na din po ng kanyang katawan. Very confident siya. Nag-aral po siya ng karate, ng judo. Nung sumakay si Totoy Bato, kaya na, sa patay na sa akin, "Ito ang araw! Tutumba kita, Totoy Bato, kumanda ka!" Pagsakay po, lumapit po si konduktor kay Totoy Bato. At kamukha ng dati, sabi po ni Totoy Bato, "Ano? Totoy Bato? Hindi magbabayad." Sabi ko ni konduktor, "Bakit hindi magbabayad si Totoy Bato? Sabihin mo sa akin." Ito po si Totoy Bato sumagot, kasi kapatid ko yung may-ari ng bus. Sabi niya sa akin, pag sumasakay ako, wag daw ako magbabayad." Ganun ba? Sabi ko ng konduktor, "O sige po, umupo na kayo." Bumalik sa upuan itong konduktor at iniisip niya, ano ba ang ginawa ko sa buhay ko? 3 buwan, galit na galit siya, ang sama-sama ng loob niya, nagpakapagod siya, nagpakalaki siya ng katawan. Para saan? Wala namang palang problema. Amen? Sinong gumawa ng problema? Si Totoy Bato o yung konduktor? Baka naman ganyan ka rin. Amen? Baka
gumagawa ka ng sariling problema mo. Hindi ka nang nabati ng iyong kasister. Hindi ka nang nangingihan, sasabihin mo, galit siya sa akin. Hindi mo ba? Hindi ka lang nasama sa outing. Sasabihin mo, hindi ako gusto ni Father. Baka ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema. Be careful with what your mind thinks. Ano po ang sabi ng Proverbs 23 verse 7? Listen to this. As a man thinks in his heart, so he is. Kung anong naiisip mo, nauunawaan ng puso mo, ikaw iyon. Kaya ibig sabihin, pag iniisip mo na kawawa ka, anong mararamdaman mo? Kawawa ka. Kung iniisip mo, pobre ka, mahirap ka, yayaman ka ba? Hindi. May nag-text ko sa akin. Anong sabi niya? Father, wala na talaga akong magagawa. Hindi ko na po mababayaran ang mga utang ko. Ano po kayang magandang gawin? Hindi po ako sumagot. Kasi kahit na anong sabihin ko sa kanya, dahil yun ang paniniwala niya, di po ba? Ano yung unang text niya? Wala na magagawa. Kahit na isang litanya na mga magagawa, i-text ko sa kanya, papaniwalaan ba niya? Hindi. Dahil yun na ang tinanim niya sa isip niya. Amen? May isa pa pong nag-message sa akin, sabi, Father, wala na pong kwenta ang buhay ko. Sa tingin niyo po ba, aasenso pa siya? Hindi na. Dahil yun ay ang kanyang paniniwala. Kaya di po ba ang ating Panginoon, pag siya'y nagpapagaling, pag siya'y sumasagot ng mga hiling, ano sinasabi? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Nag-uumpisa sa iyong pag-iisip. St. Paul will tell us, Romans chapter 12 verse 2, sabi niya, but be renewed by the transformation of your mind. Ang pagbabago ng iyong buhay nag-uumpisa sa iyong pag-iisip. Kaya nandito po tayo. Binabago natin ang ating buhay nag-uumpisa sa ating pag-iisip. Amen? To change the way you think, to change the way you live. Start healing your mind, and everything will follow. Sagutin po, isang bagong napakaganda, Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on heavenly things. Kaya nga, yung mga problema mo yan, kaya mo muna. Saan dapat nakatuon ang ating isip o hindi sa natin? I want you to remember this. Memorize this, my dear friends. What you perceive, you receive. Pakiulit nga po. What you perceive, you receive. Kung nakapokus ka sa impyerno, magiging langit ba ang buhay mo? Hindi. Amen? Kung palagi na lang problema ang naiisip mo, magiging payapa ka ba? Hindi. Kaya kapag po kayo ay dumadaan sa pagsubok, please look at the image of the divine mercy. Set your eyes on Jesus, and your life will change. What hurts you is your mind. But what can heal you is your mind also. The healing starts with your mind.
Pero allow me to give you 4 more steps, 4 po na proseso para gumaling ang ating isip at puso. Ano po? Ang spelling po ay pill. Spell po pill, yung gamot. 4 po. P-I-L-L. This is the acronym, remember this. The first step to heal your mind and your heart, letter P, is prayer. Ulitin nyo nga po, prayer. Pope Francis has declared 2024 as the year of prayer and preparation for the Jubilee 2025. Remember that prayer should be your first weapon. Amen? It should never be your last resort. The more that you pray, the more that you think like God. The more that you pray, the more that you will have the heart of God. Para po sa akin, ito ang aking definisyon, kahulugan ng pagdarasal. Para sa pagdarasal, bakit tayo nagdarasal? Remember this, that prayer is an exchange of hearts with God. Ang ganda po. Pag ikaw ay nagdarasal, nakikipagpalitan ka ng puso sa Diyos. Prayer is an exchange of minds with God. To have the mind of God when you pray. Amen? And we know that there is great power in praying. At ako po, patutuo ako sa lakas, kapangyarihan ng dasal. To tell you honestly, share ko sa inyo. Kung nag-aaral po ko sa pagkapari, mahirap lang po kami. Wala po nagpaaral po sa akin sa pagpapari. Wala po kong benefactor, wala po kong donor, sariling sikap lang po ang aking mga magulang. Pero hindi ko nila sinasabi sa akin dahil wala po tumutulong sa aking pag-aaral na nagkabaon po kami sa utang. That is one reason po bakit lumabas mula ako sa seminaryo. Nagtrabaho po ako sa Manila at gusto ko pong tumulong na makabawas sa utang namin. Ang hindi ko sinasabi ng aking nanay, isa sa mga pinakamalaking utang namin doon ay kuryente ng bahay. Umabot na po ng higit na 70,000 yung aming kuryente. E dahil nahihirapan po, nadidepress na rin ang aking nanay, sinabi sa akin, yung aking pong sweldo sa trabaho, it was not enough para po makatulong, makabawas natin sa aming utang. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Araw-araw, habang ako po ay papasok sa trabaho, nagdadasal po ako ng rosaryo. Meron po akong dala-dalang rosaryo. Sa aking bulsa, sasakay po ako sa MRT, sa tren, nagdadasal po ako. Pagkatapos po ng trabaho, pauwi po ako sa boarding house, nagdadasal po ako ng rosaryo. Isa lang po ang aking intention. Sabi ko, Lord, sana makabayad kami ng utang. Yun lang po. Lord, sana makabayad kami ng utang. Mapuputulan po kami dapat ng kuryente second week of February. Kala ko po. Before po ng Feast ng Lourdes. Tumawag po yung nanay ko. Nandun ako sa boarding house, umiiyak. Alam ko, naputulan na kami ng kuryente. Sabi ko, ba't umiiyak? Tapos, habang nanginginig na boses sa aking ina, sabi niya, nanalo tayo ng loto. 5-digit lang po, ha? 5-digit lang po. Hindi po 6-digit.
Baka akalain niyo po milyonaryo kami. Huwag na rin po kayo humingi ng balato. Ubus na po eh. Pero alam niyo po kung magkano yung pinanalo namin sa loto? It was 70,000 pesos. It was enough to pay the debt. Kaya hanggang ngayon, nagsisisi po ako. Sana pala ang dasal ko, Lord, sana naging milyonaryo kami. Pero anong dasal ko? Ang makabayan ng utang. Anong pinili ni Lord? Makabayan ng utang. So be careful with what you ask. Because Jesus said, ask, you shall receive. What do you pray for? Allow me to give you a better prayer. Instead of praying for money, instead of praying for the car, instead of praying for the house, instead of praying the Lord, gumaling ako, Lord, sana ganito, ganito, ganyan. Be like King David. Be like King David. Asking the Lord for wisdom. Alam niyo po, nung hinihingi ni Haring David, ang magkaroon ng karunungan, ano daw po naranasan niya? Sumunod ang kayamanan. Natalo niya ang kanyang mga kalaban. Nagkaroon po siya ng mahabang buhay. Pray for wisdom of mind, and everything will be given to you. Amen? Letter I, second letter, build. Ano po yung P? Pray. Letter I, inhale. Ano po letter I? Inhale. Ibig sabihin, huminga ka. Pag napapagod ka na sa buhay, pag may sakit ka, pag namumroblema ka, pag naliligaw ka, nalilito ka, sumusuko ka na, paano ka magpapahinga? E then, huminga ka, inhale, try nga po natin, inhale, exhale. Isa pa po, inhale, exhale. Isa pa po, inhale, hold. Exhale, sige po. Sabi po ng mga doktor, isa sa ugat ng sakit ng tao, hindi tayo marunong huminga ng mabuti. Pansin niyo po pag kayo natatakot, di ba? Ang bilis po ng inyong paghinga. Pag kinakabahan ka, di po ba kayo yung paghinga niyo? Pag nanginginig ka, very fast, very shallow. Pero pag nanginginig ka, pag nakakamba ka, pag natatakot ka, relax. Just inhale, exhale, labas mo, ano man naiisip mo, labas mo lahat ng iyong mga takot, pangamba. Bakit po napakahalaga ng inhale? It is also a prayer. You inhale, remember that the Holy Spirit is the wind. Nung dumating po ang Banal na Espiritu, di ba? Anong naramdaman nila? Malakas na hangin. Dumarating. Remember the story of Elijah. Sinabi po sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa bundok. Dumating daw po ang lindol, wala doon ang Diyos. Dumating daw po ang kidlat, wala doon ang Diyos. Dumating daw po ang malakas na hangin, wala po daw ng Diyos. Pero sa tahimik na ihip ng hangin, nandun ang Diyos. So if you want to heal your mind, to remove the negativities,
start by inhaling, praying, come, Holy Spirit. Try nga po natin. Inhale, come, Holy Spirit. Exhale, labas mo lahat ng negatibo na iisip mo. Dalawa lang po yun. Letter B, prayer. Letter I, inhale. Number 3, letter L, let go. Let go. Sabihan mo nga katabi mo, let go ka na. Move on ka na. Alam niyo po bakit pa nagdudusa kayo? Kasi nabubuhay pa rin kayo sa nakalipas. Amen? Past is past. Wala ka nang magagawa sa nakalipas. Anong magagawa mo? Yung ngayon. At kung pag-iigitan mo, pagpaplanuhan mo sa kinabukasan, mas bubuti ang buhay mo. How can you let go? You cleanse your heart from the past. Meron po akong kakilala. Nagtutour daw po sila sa ibang bansa. Napansin po niya, yung kanyang mga kasama po, mayayaman. Ang maganda daw po ng bag, LV. Ano po LV? Lumang bag. LV Louis Vuitton. Gucci. Prada. Pero, pag sila daw po ay nagbre-breakfast, yung mga Pilipino nagtitipid, ayaw gumastos sa Europe, sa abroad, pag nakakakita ko ng itlog, kinukuha ang itlog, nilalagay ko sa bag. Noong po, minsan, habang umaandar po ang bus, biglang nag-sudden stop, nahulog ang mga bag, gumulong ang mga itlog. Anong mangyayari sa pagkain? Sa itlog? Doon sa mga sina-Sharon nyo. Alam nyo, Sharon? Yung pag nakikikain kayo, nakikipag-birthday kayo, wala man kayong dalang regalo, pero may dala kayong supot. Nagsupot ka ng lechon. Nagsupot ka ng pansit. Nagsupot ka ng adobo, ng menudo. Nilagay mo sa bag. Nakalimutan mo ng 1 linggo. Nung naalala mo, binuksan mo yung bag. Ano ang itsura? May bulang. Kakainin mo pa ba? Kahit napainit mo, kahit nalutuin mo, subukan mong kainin 1 linggo na. Ano mangyayari sa'yo? Sasakit siya. Pero hindi po ba? Napakarami sa ating ganyan ang ginagawa sa puso natin. Your heart is one of the most expensive organ of your body. Amen? Ang mahal kaya ng nagpapa-heart transplant. Pero nung ginagawa mo sa puso mo, you store all of your anger, all of your resentment, sakit ng loob. Ang tagal-tagal na. 10 taon na. Hanggang ngayon, hindi mo pa makalimutan. Eh kung ngayon 1 linggo, panis na yan, maasin na yan, paano pa kaya yung 10 taon? Nakilikip mo, pinabalikan mo. Nilalasod mo ang buhay mo. Amen? You let go by cleansing your heart from your anger, from your resentment, from the past. Forgive. Sabihan mo nga, katabi mo, forgive.
Remember the first word of the divine mercy. When He appeared again to His disciples, He is living. At sabi niya, as I forgive you, forgive the sins of others. Anong ibig sabihin ng forgiveness? Hindi naman yung huwag mong kalimutan. Pero iwan mo sa Diyos. That is forgiveness. Lord, kayo na mo bahala. Gusto ko maging payapa. Gagaling ang iyong isip ang iyong puso kung hindi bitaw ka. Kung lilinisip ang puso mo sa nakalipas, kung magpapatawad ka. Letter L, let go. Last na lang po, letter L. Lift your hurts to God. Ulitin niyo nga po, lift your hurts to God. Alam niyo po mga akila, minsan, ang kaaway nila, mga ahas. Pero nananalo ang akila, bakit? Lumilipat ng mataas, inihilog yung ahas. Kung makipag-away mo ang akila sa lupa, sino mo mananalo? Yung ahas, yung akila, yung ahas. Pero bakit lumilipat ang akila sa langit? Yung ang teritoryo niya. Yung ang niya, battleground. So when you have a problem, when your mind hurts, when your heart hurts, when you experience problems, live all of your worries to God. Amen? There is this very beautiful story of Padre Pio. Nung minsan daw po merong isang sundalo. Hindi daw po naniniwala kay Padre Pio. Pero sumama po siya sa kanyang mga kaibigan. They're going to visit Padre Pio. Pinagdurudahan po si Padre Pio na isang sandalo, sabi, yung pare niya, pinagkakakitaan lang. Yung mga deboto, yung mga pupunta sa kanya, hindi ang naniniwala niya. Nagpapaswas na niya. Nung daw po, nakita rin si Padre Pio. Ito po sundalo, sabi niya, Padre Pio, show us your wounds. Pakita mo sa sugat mo, totoo ba yan? Alam niyo po pang sagot ni Padre Pio? I will show you my wounds. But show your wounds first. Ito pong sundalo na konsensya. Lumapit kay Padre Pio ng confess. At doon po niya pinuksan ang puso niya. Ang dami-dami po niyang kasalanan. Sundalo siya pero may gera, iniwan po niya mga kaibigan niya. Inabandon niya. That was the hurt, that was the wound that he was hiding. At nung binuksan niya yung kanyang sugat kay Padre Pio, doon lang po siya nagkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, hindi mo naman kailangan itago yung iyong problema, yung iyong pagdudusa, yung iyong mahirap na pinagdadaanan. Buksan mo sa Diyos. Live it to God, and God will help you. Amen? 4 steps to heal your mind and your heart. Take your pill every day. Huwag niyo pong kakalimutan. Letter B, pray. Letter I, begin. Letter L, let go. Letter L, deliver hurts to God. Tapos na po ang oras ko. Sinisinyalan na ako. Pero bago po ako mag-exit, isa na lang ang ituturo ko sa inyo. Memorize this beautiful prayer so that you can be strong, you can continue your healing process
Say, Lord, give me a heart that forgets the worst. Give me a mind that forgets the bad. Give me a soul that always trusts in you. Nakuha niyo po? Lord, give me a heart that forgets the worst. Give me a mind that forgets the bad. And give me a soul that always trusts you. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Maraming salamat po sa iyo. Thank you po, Father Joel. Stay lang po ng Father for some ordering, okay? And thank you po, Father Joel, for the very enlightening message. And to show our grateful appreciation, we would like to give some token as a souvenir for inspiring us today. And I call the President of Our Lady of Peace and Good Foliage, the member by the President, the overall chair of MAPO 2024 Steering Committee at the Petit Revolution to hand over the token to Father Joel. By the way, alamin ko po ang parents ni Father Joel. Pwede po ba kayo umakyat sa stage to join your beloved son? Ayan. Father Joel with his experience. Wow, very supportive. Palakpakan naman Father Joel with his son and mother po. Ayan. Thank you so much, Father Joel.